Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Mark 11 verse 22. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Gaano kahalaga ang pananampalataya? And why would Jesus require faith? Ano po? At maalala niyo po, ano po sa unang pangangaral ko po dito po sa ating pong ministry sa YouTube, lagi ko pong ine-emphasize ang pananampalataya. Kasi napakahalaga po nito. Ang ating Panginoong Jesus, kung mababasa niyo po sa mga Gospels, na ine-emphasize niya po yung pananampalataya sa mga taong sumusunod sa Kanya. Makikita po ninyo, even sa Mark chapter 9 verse 23, sinabi niya dun sa lalaki na meron pong anak na inaalihan ng masamang espiritu. Sabi niya, if you can believe, all things are possible to him that believes. At kadalasan po makikita niyo po sa Gospels, nire-rebuke ng Panginoong Jesus yung kawalan ng pananampalataya sa buhay ng maraming tao. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 6 verse 30, Matthew chapter 8 verse 26, Matthew chapter 14 verse 31, Matthew chapter 16 verse 8, Matthew chapter 17 verse 20. At nakikita rin po ng Panginoong Hesus kung may pananampalataya pong isang tao. Naalala niyo yung isang paralitiko na dinala ng apat niyang kaibigan kay Jesus. At nakita ng Panginoong Hesus yung pananampalataya nung magkakaibigan. Ang sabi po diyan sa Luke chapter 5 verse 20, Jesus saw their faith. So, ibig sabihin, mahalaga pong manampalataya tayo bago po makaranas ng himala. At maging ang Apostle Paul, nung nakita niya yung lalaking lumpo, sa Acts chapter 14 verse 9, ang sabi po diyan, Paul saw that he had faith to be healed. So malinaw po, nakita muna ni San Pablo may pananampalataya itong lalaking ito. Kaya siya ay gumaling. At maging yung naalala ninyo yung lalaki na pinagaling ni Peter and John do sa temple, pinaliwanag ni Peter kung paano naganap po yung himala dito sa Acts chapter 3 verse 16. Sabi dito, by faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, gumaling po yung lalaking iyon na lumpo simula ng pagkabata. At ang sabi pa rito, it is Jesus' name and the faith that comes through him that has given this complete healing to him, as you can all see. So gumaling yung lalaking yun dahil sa pananampalataya. Kaya napakahalaga na magkaroon talaga tayo ng pananampalataya. At hindi naman po idinadamot yan ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So kung isa-summarize natin, napakahalaga po ng pananampalataya. For salvation, by the way, ang meaning po pala ng salvation, deliverance from all forms of evil. Kasama na dyan ang sin, sickness, and suffering. Malinaw po sa 4 Gospels, yan po ang ginawa ng Panginoong Hesus. Nagpalaya po siya ng buhay ng tao mula sa kasalanan, sa karamdaman, at maging sa kanilang paghihirap. At naranasan ng maraming tao yon dahil sa kanilang pananampalataya. No, we need faith for miracles. Kung ikaw ay nag-pray for a miracle, para maganap yung kapatid, kailangan manampalataya ka. At maging yung mga pinagpipray mong matagal na mga prayer requests, sabi sa Mark 11 verse 24, kung ikaw ay mananalig na tinanggap mo na ito, tatanggapin mo ito. So ganun kahalaga po ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya dapat maintindihan natin ito maigi. So dapat po ay makita sa atin yung lubos na pagtitiwala. Lubos na paniniwala. Palataya, hindi lang yung alam mo yung mga doktrina, yung mga turong kredo ng simbahan. Hindi po. Alam niyo ba, ang demonyo, alam din yan. At ang sabi ng James chapter 2 verse 19, naniniwala rin silang may Diyos, nanginginig pa. Anong pinagkaiba po natin sa demonyo? Dapat po tayo po'y sumasampalatayang totoo.
nagtitiwalang totoo, naniniwalang totoo sa mga katotohanang ipinapangaral ng Biblia. At para maganap po yun sa ating buhay, kailangan meron tayong pinanghahawakang salita ng Diyos, pinaniniwala ang pangako ng Diyos. Ano po, hanggat maaari po, i-memorize ninyo, isabuhay ninyo yung mga pangakong nakikita po ninyong mag-a-apply dun sa inyong pangangailangan ngayon sa inyong buhay. At ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, darating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napakasimple ng formula ng Biblia eh. Kung gusto mo ng pananampalataya, makinig, magsabuhay ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo sa amin na sa umagang ito napakahalaga ng pananampalataya para ang isang tao ay maligtas, tumanggap ng himala at masagot ang kanyang panalangin. Kailangang nananampalataya siya ng buong puso. At salamat din sa pamamagitan ng pananampalataya, matatamasa namin yung iyong mga ipinangako na pwede namin panghawakan, paniwalaan at pagtiwalaan. Salamat Panginoon at naniniwala po ko sa mga kapatid ko ngayon nananampalataya na sila ay makakaranas ng himala. Ako'y nag-a-agree sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ito po aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.